So mga idol, bali binaklas ko yung Trident CA7 ko eh. Bali dadagdagan ko ng output transistor. Tinanggal ko na yung left side. Ito hindi pa. Bali ito na, nakabitan ko na ng power transistor. Bali dito 1943. Ayan. Ito yung iba, ito. Itong maliit yung washer. Yan, tapos nilagyan ko syempre ng heatsink compound. Tapos syempre may mica yan, yung parang kaliskis ng isda o shell. Yan. Syempre yung mica niyan, sa heatsink mayroon ding heatsink compound. Tapos dun sa likod ng transistor mayroon din. Para kahit pa paano ma-absorb yung init, mapunta sa heatsink. Kabilaan yan, nilagyan ko na ng power transistor. Yan. Ito nakita yung iba yung washer nito. Ito naman 5200. Hindi ko alam kung ano dyan yung 1943 sa 5200. Ito pala 5200 saka 1943. Tapos yung trimmer niya pinix ko na rin ito. Pinutol ko na siya ito. Inalog ko lang na ganun. Inalog-alog ko lang para matanggal siya, maputol. Tapos ayan, nag-series ako ng resistor na isang 2.7K na 1/2 watts. Tapos isang 100 ohms na 1/4 watts. Ayan. Ayan ang connection ko. Nakita nyo ba? Series lang yan. Bali, ito yung isa gagawin ko pa eh. Siyempre, paano mag-series? Ganito lang. Ito, 2.7 na 2.7K. Tapos ito yung 100 ohms. Ganyan lang. Ganyan lang. Para maging ang kalabasan nito ay 2.8K. Ayan. Ayan. Hihinangan lang to, tapos putulin nyo. Pagka nakahinang, ito yung itatap nyo sa mismong board. Ayan ang connection. Ha. Tapos ibabayas ko mamaya. Kanina nga pala binayasin ko to. Ang lakas ng bias nito 0.38. Tapos yung isa 0.31. Kaya maiba. Nagkaiba. Kaya ipipix bias ko na siya. Titingnan ko mamaya kung ano lalabas na bias nito. Bali duduktong ko sa video. O ganyan lang ang pagsisiris. Bali ito tatanggalin ko ito isa ito na dagdagan ko ng transistor. Power transistor saka anong resistor na 2.8K. Bali ito paano tatanggalin? Bali syempre unahin nyo to, hugutin lang to, alug-alugin nyo pa, hugot. Hugot na, hindi naman kayo magkakamali dyan kasi may agwat yung isa na yan, malayo yung isa, kaya hindi nyo maisasalpak yan. Ito kakabit ko na nga ito. Ayan, kabit na yan. Bali ngayon, tanggal na ito isa. Ayan, hugutin nyo yan. Hugutin nyo na yan. Hindi naman papasok yan kasi may laki-laki yan eh. Hugutin nyo lang, dahan-dahan. Iwasan yung tamaan yung mga pyesa. Ito, tatandaan nyo lang kung paano nyo binaklas. Ganyan yung kakabit. Siyempre, ito. Hugutin lang yan. Tapos ito, dito sa dalawa na to hindi kayo magkakabali kasi hindi papasok yan. Yung isa dito kasi malapad. Ay, hindi kayo magkakamali dyan. Hugutin nyo lang, hirap. Ingatan nyo lang hindi tamaan yung pesa, siyempre. Alug-alugin nyo na para sure ball. Kasi may dikit yan eh. Tanggal na. Ayan, tanggal na. Ayan, ipakita ko sa inyo na magkaiba yan. Yung isa malapad, yung isa maliit. Bali yan. Tapos paano tatanggalin yan? Siyempre, pag ganito, tagtagilid yung ganyan. Yan. Tapos yan, may 5 tornilyo. Ito lang yan, para bumitiw yung pinaka-heatsink. Tapos mahugot nyo na yan. Yun lang. Bali, gagayahin ko, i-upgrade ko rin. Lalagyan ko ng power transistor, tig-isa. Sa ibabaw, sa ilalim. Tapos, siyempre, yung series ko na 2.8K resistor. Tapos, testing ko. Tanggal ko na isa. Ayan, tanggal na. Ngayon, para tatanggalin tong trimmer na to, alugin lang. Alugin nyo lang. Up, down lang. Alalay lang. Up, down.
Up down, up down, up down. Up down lang, ayan. Up down lang hanggang sa masira. Ayan, sira na. Ayun. Putol na, ayan. Trimmer. Ngayon, ito, na-series ako na 2.7K. Tapos sa isang 100 ohms para maging 2.8K. Ayan. Series yan. Tapos syempre, ayan, nakita nyo. Lulusutan nyo lang ng power transistor. Ayan, kabilaan dyan. Ayan. Dali, syempre, hanap muna akong mika. Syempre, kailangan din ng tornilyo nyan. Bali, hanap muna ako. Duduktok ko sa video. Magkakabit na ako ng power transistor. Ito, ang value nito ay 1943. Ito, 1943 itong side ito. Maglalagay muna ako ng heatsink compound. Heatsink compound. Ito, maliit yung nakuha kong mike. Pero pwede na yan kaysa wala. Pahiran nyo lang to. Yeah. Pahiran lang natin to. Ayan. Tapos didikit na. Tapat natin sa may butas syempre. Ayan, sa butas. Ayan, sa butas na. Ayan, ito yung 1943. 1943. Hindi pwede magkabaligtad yung 1943 linya na tapos nakabitan nyo ng 5200. Sibak yan. Sali yan. Ayan, pahiran nyo rin to. Para yung init ng power transistor lumipat agad sa heatsink. Ayan lang. Yeah. Tapos ilulusot nyo lang yan. Lulusot nyo lang. May butas na yan. Lulusot nyo lang na ganyan. Yan. Lusot na. Tapos syempre tapat yung butas dun sa may ano para maturundyuhan nyo. Yan lang. Tapos hihinangan na. Ganun din ang gagawin ko sa kabila. Yan lang. Bali mahalaga meron kayong mika ito. Yan lang. Bali ikabit ko na pala ano yan. Ayan, yung naka-series na 2.8 na resistor. Isang 2.7 saka 100 ohms naka-series. Yan na. Bali assembling ko na, hindi ko na papakita. Bali tetesting ko. Mga idol, yung siniris ko nga palang resistor na ang kinalabasan 2.8K. Nilagyan ko ng hawak para kung baka sakaling gumalaw maputol. Yan, nilagyan ko, hininangan ko sa taas. Tapos ayan, nilagyan ko ng epoxy steel. Ayan. Ito lang yung China. Ayan. Quick dry epoxy. Ayan. Hawak lang doon sa may taas. Nakasiris siya. Ayan. Nakahawak lang siya. Kasi baka umalog-alog na maputol. For safety lang. Ito. Bali binayasin ko siya. Yung pinalitan ko nung 2.8K na resistor na nakasiris. Gumanda to. Naging 0.27 volts. Nung hindi ko pa pinapalitan, ang volts nito ay 0.31. 0.31. Tapos yung isa, mataas yung isa, 0.39 to, 38. Tapos nung pinalitan ko na siya ng series na resistor na 2.8K, bumaba naman siya, naging 3.1. Ay, 0.31. Simula sa 0.38, naging 0.31 siya. Tapos napansin ko, yung resistor dito sunog na 22 ohms 1 watch. Bali ito bumili ko. Bali mataas naging 0.31 tapos ito 0.27. Di ang pagitan 4 na puntos. 4 na puntos. Pero pwede na rin kung sakali. Pero papalitan ko pa rin baka sakaling bumaba. Bali gagawin ko na. Tapos testing ko, babayasin ko ulit kung magpapantay na siya. Bali bubuhayan ko na, magbabayasing ako. Yung tester ko nga pala nakaset sa 20 volts. DC, syempre DC. Kaya hintayin natin maalis yung protect. Nung hindi ko pa ginagalaw yan, ang bias nito 0.38, tapos ito 0.31. Nung pinalitan ko ng resistor, naging bumaba na. Ngayon titingnan natin. Nakaset na ako sa 20 volts.
Tingnan natin magiging biasing. 0.27. Pwede na yan. Baliktad lang yung test proof ko kaya negative. Pero pwede yan. 0.27. Dito naman tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila. Dulo-dulo lang ang power transistor. 0.31 to. 27 sa 31. Pwede na yan. Yung 0.38 nga ginagamit namin. Pwede na. Ayan, 0.30. 0.30. Nung ginagamit nga namin yan, 0.38. Tapos 0.31. Ngayon, 27, 31. Pwede na yan. Bali ngayon, testing ko na. Testing ko na. Nakakabit tayo sa laptop. Naka-YouTube lang tayo. Yung mixer, hindi ko muna nakakabit. Itong mid kong 735, hindi nakakabit yan. Tapos itong Trident CA7, naka-bass mode to. Bass. Bali, buhayin ko. Testingin natin. Yan, wait lang. Naka-protect pa eh. Bali, in-upgrade ko. Kinabitan ko ng 4 na transistor, tagalawa. Tapos, Phoenix bias ko. Nilagyan ko ng 2.8K resistor kabilaan. Kaso, magkaiba ng bias. Dito, 0.30. Dito, 0.27. Pero hindi naman naalala. Pwede na yan. 0.38 nga, ginagamit namin. Saka 0.31. Ngayon pa kayang naging 0.27 saka 0.30. Pwede na yan. Bali, testingin natin. Play ko na to. Ay, wala pa po ng sounds. Ayan, tumutugtog na. Ayan. Nakakalahati. Ito, hindi pa agad eh. 72 pa lang to, 72. Yan, kumakabog. Ang nakaload dyan, 15 inches na 800 watts, saka 18 inches na 1K watch, double magnet. Yan na. In-upgrade kayo, Trident CA7. Ayan, naka 3 ports na siya. Ayan lang, hindi ko maalalakas at foul. Nagkiklip na isa oh. Wala kasing equalizer, wala kasing ano eh, processor eh. Ayan lang.